Ay, napahaba na naman ang kwentuhan nating umagang to. Ay, magandang araw ngayon. Medyo maligamgam sa labas. Mayat maya, aalis ako. Maglilinis muna ako rito para pag dumating yung asawa at anak ko, kasi mag-isa ako rito, malinis yung kusina ko. Tapos, hindi ako nagluluto ba? Hindi muna ako magluluto ngayon. Nakatamad. Ayan. Ayan, tara, mamaya na tayo magkwentuhan. Ipapakita ko sa inyo yung lugar kung saan ako naglilibot-libot, naglalakad exercise. Tara, doon yung masasalamuha yung lahat-lahat ng mga tao, na ano kung anong ginagawa araw-araw. Ayun, kanya-kanyang buhay. Tara. Nandito tayo. Maraming tao ngayon sa labas kasi labasan na ng mga student. Nagtampay muna ako rito bago ako umuwi at kumuha ng konting video para ipakita ko sa inyo yung lugar ng tinitirahan ko mismong sa city. Kaya just call me city girl. Ayan, araw-araw kasi nagtatambay ako rito. Baba taas, baba taas. Medyo taas to eh. Itong lugar na ito sa dito, parang Baguio style. Oo, pababa pataas. Ayan na mga student, oh. Malapit eh dito sa plaza dito. Maraming university rito, may international school dito eh. Nakikita ko may mga Asian dyan eh, mga Indian yata yun. Hindi ko alam kung anong mga lahi nila. Ayan, dyan mismo. Malapit lang walking distance. Dyan din, ano ba yun? Pumapasok yung school ko. Ay, yung anak ko, school ko tuloy. May English teacher dyan. Kaya kung yung anak ninyo ay marunong mag-English, dito kayo dito nyo ipasok sa international school dito. Maganda. Ewan ko nga lang kung hindi kayo taga rito, hindi ko alam kung anong patakaran at magkano yung tuition fee. Hindi ko alam kasi sa anak ko wala kaming binabayaran taon-taon. Libre ng gobyerno. Kapag taga rito kayo, kapag ano ba yun, yung citizen kayo rito, citizens kasi ang anak ko ay taga rito kasi ang asawa ko. Ayan. Hindi ko alam ko pero ang pagkakaalam ko tumatanggap sila rin ng mga foreign student kasi nakikita ko may mga Asian diyan. Hindi ko nga alam kung magkano binabayaran. Yung mga Ukrainian war sa Ukraine at saka Russia. Dito sila maraming Ukraine dito sila tumira yung iba. Tapos sa school ng anak ko may tutor din ng mga Ukrainian. Ayan, ang dami nila. Ayan, ganito yung bus ng taga-check sa check. Ganito ang uri. Pag wala ka na maupuan dyan sa loob, standing position, matanda or bata or pregnant, kung yan yung bang buntis ka, walang magbibigay sa'yo ng upuan, no choice, standing position. Ayan. Ganito yung mga tao. Ayan, kanya-kanyang kahit na anong bus diyan, kung pupuntahan mo lang ay sa terminal, kasi isang stop lang. Sumakay ka, pwede kahit na anong bus or tram. Ayan. Nung una, hindi rin ako marunong mag-bus at tram eh. Tinuruan lang ako ng asawa ko eh. Natatakot kasi ako, baka mawala ako eh. Parang bata ba, natatakot. Kaya kung magbabas ako, sinasama ko asawa ko or magtra-tram. Sinasama ko ang asawa ko. Hindi ako marunong eh. Nung nasanay na, nung no choice talaga ako, nasanay na. Ako na mag-isa kasi busy ang asawa ko. Hindi niya ako mababantayan parati. Kaya no choice ako lang mag-isa. Natuto rin.
Hello guys, good morning. Tayo ay mag-aagahan at nakaprepare na ang lahat. Ito yung binig ng biyanan ko na binigay niya nung ano ba yung kailan ba yung Lunes kahapon yata nung isang araw. Ang sarap. Ito mga ganitong style oh. Yan. Kain tayo ng agahan. Kape. Ayan naman yung kape ko. Ayan muna natin ang ano. Tapos lagyan natin ng honey. Mura lang dito sa bansang Europe ang mga honey. Sa grocery ha. Pababaan din sila ng presyo eh. Kung minsan nag-o-on sale, sa isinta lang mga ganito 60 or 68. Kaya hintayin ninyo mag-on sale. Kahit na hindi nyo na hintayin, tingin lang kayo sa mga website ng mga supermarket kung sana murang mga honey. Marami ba yan? Ano na yung camera ko nalalaglag. Wait lang, nalalaglag yung camera ko. Ayan, nalaglag na, muntik na. Ayan, dahan tayo. Sauli muna natin itong dalawa. Yung honey ko, nilalagay ko sa refrigerator. Ayaw ko sa labas. Dati-dati, nung hindi ko naubos yan, nilalagay ko sa labas. Kala ko kasi kapag ang honey ay nilalagay sa refrigerator noon, nagiging frozen ba? Yung bang parang oil, pag nilagay mo sa refrigerator, nagbububo. Hindi pala. Kaya, nag-try ako minsan. Ayun, tuloy-tuloy na. Pagkatapos kong i-open yung honey, nilalagay ko na sa refrigerator. Huwag kayong matakot na baka magbuo yung honey niyo sa refrigerator. Magiging solid. Hindi. Ayun mga yun, siguro mga peke yung mga yun. Yung mga nagbubuo-buo. Kasi nakabili kami minsan, may nag-offer sa amin minsan ng mga students sa school. Bumili ang asawa ko ng yung honey na yun. Tapos nilagay namin sa refrigerator. Naging ano ba, naging parang frozen, buo-buo. Kaya yun mga ano yun, yung mga peking na yun. Kaya sabi ng asawa ko, hindi ko alam kung natural ba to or peke, sabi niya. Ayun yung ano, tinapay na ano, binik ng biyanan ko. Ang galing ng biyanan ko mag-bake ng mga ganito, oh. Ang galing nilang mag-bake dito yung mga ano, local Czech. Kapag tamad silang ano, bumili sa labas, magbibig sila sa bahay. Ay mga ganito, oh. Ang galing nila. Oh. Kung minsan, nagbibig ang asawa kong ganito, tinuruan ng biyanan niya. Masarap din, katulad din. May secret ingredients silang mag-inay. Sabi niya, gusto raw niya akong turuan ng ganito. Sabi ko, may sarili rin akong version na gusto kong ano matutunan, hindi mga ganito. Bawat tao ba, kanya-kanya na style ng pag-bake. Harap. Kaya hindi ako nag-bake ng ilang araw eh.
Kasi nagdalang binan ko eh. Hindi pala nagdala. Umuwi yung asawa ko sa bahay nila, ng biyanan ko. Ayun, tapos nung umuwi, ang daming dalang mga grocery. Bigay ulit ng biyanan ko. Ganito, nag-bake. Tapos, binigyan niya ng ng pera yung anak, ay apo niya, yung anak ko. Tapos, binili pa siya ng mga chocolate, candy. Ay nako, sabi ko gano'n, huwag candy at chocolate sa anak ko. Gusto ng biyanan ko bumili, parati ng mga sweet. Sabi ko, nagbibinata yung anak ko, nagbibinata yung bata, sabi ko, bawal ang candy, malalaglag yung mga ipin niya, masisira. Sabi ko gano'n, wala pa naman tayong dentist. Mahirap dito ang dentist sa bansang Europa. Kung mayroon man, doon sa mismong capital nila, nag-aalok sila ng ng mga foreigners appointment, pero mahal 'yon. Hindi 'yon cover ng insurance. Magbabayad ka ng cash, napakamahal. Hindi kagaya nung private yung government dentist. Pag pumunta ka, wala nang bayad. Hindi sila naniningil. Free. Pero doon sa doon may mga private na dentist. Napakamahal. Kailangan magbayad ka ng buo. Hindi sila tumatanggap ng government health insurance. Hello. Takpan ko. Maganda tong pantakip ko. Alis ako mayit-maya. Araw-araw may nakikita niya ako sa labas. Hindi ko maubos. Hindi ko type yung tinapay ng berang ko. Kaso nga lang, masarap. Gusto ko lang mga binibi ko. Yung mga binibi ko rin kahit na nagbibig ako, hindi ko rin kinakain. Puro asawa at anak ko ang kumakain. Hindi ako mahilig kasi sa tinapay. Alam niyo naman mga Asian. Mga gusto natin mga kakanin. Kung magbibig man tayo mga puto or baked cassava, ayun. Dito nga lang ako nasanay magkape sa Taiwan. Hindi ako nagkakape sa umaga. Diretso ako sa work ko kasi may business ako doon. Pagkagising ko sa umaga, bising-busy na, halos wala akong panahon kumain ng agahan, tanghalian. Naisip ko na lang minsan, alas 10 na ng hating gabi. Naisip ko, sabi ko, ba't ako nanginginig? Ayun pala sa gutom. Isang araw na hindi ako kumakain. Puro tubig lang. Kasi kapag marami akong customer, wala akong panahon para kumain. Magmula umaga hanggang hating gabi, namamalayan ko na lang nagugutom ako, yung bang medyo nanginginig na ako, tapos yung tiyan ko, yung bang may isang sabi ko, Diyos ko po, hindi pa pala ako makain ng isang araw. Halos araw-araw akong ganyan. Nako. Kaya nung nagtatrabaho ko, may business ako, sabi ng asawa ko noon, sabi niya, ang payat mo noon. Sabi niya, mga 50 lang ang kilos mo. Sabi nga, ngayon tumaba ka, sabi niya ganon, ang laki ng tinaba mo. Sabi, paano ako tataba? Wala naman akong trabaho rito, kain tulog.
Sabi kong gano'n sa kanya. Doon sa Taiwan. Sabi kong gano'n, naalala ko na nga lang, sabi kong gano'n, na hindi pa pala ako kumakain. Kaya pala nung nag-meet kami ng asawa ko, nung nag-date pa kami, ah, bago ako pumunta sa kanya, sabi ko, parang nanginginig ako sa gutom. Tapos ililibre ako ng asawa ko sa pagkain sa magandang restaurant ha, dinadala ko sa magandang restaurant ha. Sabi ko, pagbukas ko ng menu book, order ako rito, ito. Tapos umo-order pa ako ng malalaking isda. Nasyak ang asawa ko. Kaming dalawa lang naman ang kakain. Parang nahiya siyang pagsabihan ako, makakain ba natin lahat yan? Ino-order namin yon. Ino-order ko pala. Tapos na mga ilang subo ko na busog ako. Dami ko pala in-order. Sabi kong ganon. Pangit pala kapag pag gutom na gutom ka, lahat ng pagbukas mo ng mga menu book, gusto mo orderin lahat. Nako, wag kayong pupunta sa restaurant kapag gutom na gutom kayo. Kailangan yung kumain kayo agahan, tanghalian. Hindi katulad kung kung minsan hindi ako kumakain kasi busy ako sa work ko kasi nagde-deliver ako. Tapos nagluluto pa. Tapos kung minsan ang dami kong customer na nagkakaraoke doon. Kasi may may tindahan ako ng Pinoy store sa sa Taiwan. Tapos ay nako. Ang ganda maganda yung noon kaso nakakalimutan ko kumain. Pagkabugas tulog pa nga ako sa umaga, may kumakatok na sa pinto. Sabi, ate, magbukas ka na, may birthday-han. Sabi ko gano'n, hindi pa nga ako naghihilamos. May kumakatok na. Naku, katapos sabi nila, isang box na beer. Tapos sabi, magluto ka ate ng adobo, magprito ka ng tilapia. Ay, naku, sabi ko gano'n. Tapos may deliver pa ako sa sa kumpanya. Naku, kaya halos hindi ako kumakain. Kuminsan kapag nakakabili ako ng mga chichirya. Yun na nga lang inaano ko sa bunganga ko tsaka yung milk tea. Habang nagluluto ako, wala akong time na kumain. Yung chichirya lang nga lang pag upo ko sa lamesa ko, sabi ko pagod na po, sabi ko gano'n. Tapos, may titingnan ko mga drawer ko kung anong makakain ko. Hindi naman kasi ako pwedeng yung mga niluluto ko minsan, tamang-tama nga lang para sa for deliver only. Nako. Tapos nung time na yun, nandun ng nanay ko, tinawag ko sa Taiwan. Sabi ko sa mother ko, di nagluto kami ng hipon. Sabi, binilang ng mother ko yung bago niya iluto. Kung ilang kumpanya, ilan ang bawat katao, ilang piraso. Bilang niya, ano para sa atin? Wala. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, hindi man lang tayo natira ng para sa atin, sa wala tayong hipon na natira. Sabi ko gano'n sa kanya. 10 kilo yung binili ko, deliver lahat sa kumpanya. Di kami mag-ina, medyo may sabaw nung yung kawali. Yun na nga lang kami katapos nakita ko nakabili ako ng alamang. Ay na nga lang inuulam namin mag-ina. Tapos may kalamansi. Yun na nga lang inaano ko kung gutom na gutom ako. Ayun, sabi ko gano'n sa mother ko, wala stick ako ang may-ari ng restaurant, wala tayong makain, sabi ko gano'n. Baliktad yata yun sabi ko sa mother ko, ba't hindi ka magluto ng pagkain natin? Tamang-tama lang sa delivery. Tamad na akong tamad ng magluto ang nanay ko ulit ng bago. Kasi yung mga karne namin frozen, kung ibababad niya yun para sa iluluto ulit. Matagal na, maghintay pa kami ng 3 to 4 hours. Gutom na gutom ako. No choice kami. Kaya
ulam ko minsan sa kanin nga lang. Alamang lang. Sabi ko gano'n. Kung minsan din, ganyan din. Nagluluto ako ng adobong baboy para sa customer ko, i-deliver namin sa factory. Kung minsan, isang talyasan niluluto ko mga 20 kilos or 30 kilos. Kulang pa nga yung minsan eh. Deliver ka lahat, kung minsan, kulang pa yung niluto namin. Pinagkakasya-kasya ko yun sa kung may deliver na yun. Per box yung dinideliver namin sa sa kumpanya. Kung 50 lahat yun, 50 ang box. Tapos sa ibang factory, 10, ganyan, or 20. Namin, i-divide namin yan with adobong baboy with pinakbet or pritong tilapia. Ang kaper niyan. Ayan. Ay di ubos lahat. Sabi ko gano'n, pati tilapia. Sabi ko sa mother ko naman sa kanya, ano na naman ulamin natin, sabi ko sa kanya, wala. Sabi niya gano'n. Ubos lahat eh. Ang kulang pa nga eh, sabi nga niya eh. Sabi, buti nga nung nandun yung mother ko, natutulungan niya ako. Sabi ko, o di mag-stick ka rito, sabi ko lalabas ako, bibili ako ng pagkain natin sa labas. Kung walang customer. Pero kapag magsidatingan yung mga customer kong yan, hindi na ako makakalabas. Kahit na gutom yung mother ko, kahit na ako, tinitiis namin mag-ina kasi hindi ako pwedeng umalis na sa labas. Hindi kasi alam ng mother ko yung pasikot-sikot sa pagkukwenta, ayun, kung order number, ilang piraso, hindi niya alam. Hay nako, mga karanasan mga ganyan. Kaya sabi ng asawa ko, ba't tumaba ka ngayon? Sabing gano'n sa kalsa. Wala nga akong ginagawa rito sa bansa ninyo eh. Sabi kong gano'n sa kanya. Hay nako. Nakakamiss yung mga experience na mga ganyan nung may mga business ka, halos wala kang may restaurant ka nga, halos wala ka na makain pagkatapos ng delivery kasi ubos lahat. Tapos na kasi namin mag-deliver, ubos lahat, isang talyasin ngayon ubos, pati yung sabaw ubos. Kaya katapos namin magluto, tamad na kami mag-ina na magluto nung para sa amin. Kaya wait ulit namin mga hapunan, ayun, doon kami nakakain mag-ina. Habang nagluluto ang nanay ko, kung walang customer, sabi, sumasandok na ako. Sabi ko, ayaw ko ng mawalan. Ay nako, kumisa pa nga mother ko. Pag nagluluto yan ang hipon, inilalagay niya sa maliit na mangkok. Isang piraso. Ako, isang hipon na yon ay nakalagay doon para sa akin. Nakakamiss mga ganyan yan. Ayan, nakita niyo na yung bang restaurant, may restaurant ka, halos wala kang makain minsan. Kasi deliver lahat. Kahit doon sa na-experience ulit namin yan sa pizza restaurant ng anak ko ulit. Kasi may restaurant siya doon. Doon kayo mag-ina nandun ako taga-luto. Sabi ko gano'n. Luto kami ng mga pasta para sa mga customer, pizza. Tapos ng tanghalian, hapunan, nakatunga kayo mag-ina kasi anong kakainin mong mother? Sabi niya sa akin. Hindi ko alam, ayoko ng pizza, ayoko ng pasta kasi araw-araw ba naman yan isineserve mo? Siyempre mauumay ka. Ayun na naman, nagugutom na naman ako. Halos wala na naman kayo makain sa kusina kasi kahit na may luluto kami doon sa kusina namin, tinatamad kaming magluto. Tinatamad akong magluto pag hindi order ng customer. Yung pansarili mo nga lang, nakatamad magluto ba naman ganyan. Kuminsan okay lang na magluto ako ng ganyan. Kaso nga lang,
kapag maraming customer, nakakalimutan na naman naming kumain mag-ina. Ay sabi, yung ginagawa ng anak ko minsan, umuorder siya ng sa Food Panda delivery. Ayun. Kaso nga lang mahal.